sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta? Ako po si Mindy. 39 years old na sa ngayon at nakatira ngayon sa Fairview, Quezon City. Isa akong lisensyadong nurse at nagtatrabaho dati sa isang private hospital dito sa Manila. Ang ikikwento ko sa inyo ay nangyari maraming taon na ang nakakalipas habang naka-night duty ako sa ward. Akala ko nung una ay ordinaryong gabi lamang ito ng pag-check ng charts at pag-a-assist sa mga pasyente. Pero nagkamali ako. Dahil ito ang gabi na hindi ko malilimutan. Sa trabaho namin, normal lang ang pagod. Pero iba ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon dahil sa isang lalaki. Papadudot, may isang pasyente kami na matagal nang naka-admit dahil sa kanyang kondisyon at palaging nandun ang kuya niya para magbantay. Ang kuya niya ay si Jarek, nasa 40 to 42 years old siguro siya. At masasabi kong attractive siya sa personal. Napapansin ko na tuwing papasok ako sa room para tignan ang kapatid niya, ay palagi siyang nakatitig sa akin ng malalim. Nung una ay deadma lamang ako, pero habang tumatagal ay parang may mensahe ang bawat tingin niya na nagpaparamdam sa akin ng kakaibang kaba. Hanggang sa isang araw, habang kinakausap ko yung pasyente ay lumapit sa akin si Jarek at personal na nagpakilala. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko, sabi pa niya sa akin. Napangiti naman ako. Walang anuman, ginagawa ko lang po ang tungkulin ko, ang sabi ko naman. Kapag ako naman ang na-ospital, gusto kong ikaw ang mag-alaga sa akin, ha? Bigla niyang sabi na siyang kinagulat ko. Uy sir, wag niyong sabihin yan, mahirap pa confine dito sa ospital. Magpasalamat nga kayo kasi healthy kayo ngayon. Dagdag ko pa sa kanya. Tama ka, bale ganito na lang. Labas tayo minsan, treat kita para sa kabutihang ibinigay mo sa kapatid ko, ang sabi pa ni Jarek. Naku sir, nakakahiya naman po. Wika ko habang nagbablush. Baka magalit po ang asawa niyo, bigla kong nasabi. Nakita ko namang sumeryoso ang mukha niya. Mukha ba akong may asawa na? Tanong niya sa akin. Binata pa po kayo sir? Hindi ko alam Papa Dudut, pero na-excite akong malaman noon ang isasagot niya sa akin. Pero nagbago ang lahat nang marinig ko ang kanyang tugon. May asawa na ako. Nagwo-work siya sa abroad. But you know what? Magkamukha kayo. Dagdag pa niya. Tapos ay pinakita sa akin ang litrato ng asawa niya sa cellphone. In fairness, kamukha ko nga ang babae. Pero mas mestiza at mas maganda ito sa akin ng slight. I want to be friends with you, sabi pa niya sa akin. Sure Sir Jarek, no problem. Excited kong sagot sa kanya noon. At yun nga Papa Dudut, sa ilang araw na nakakonfined noon ang kapatid ni Jarek, ay naging close kami. Kapag off-duty ako, magsisend siya ng message sa akin sa Facebook. Nangungumusta. Kapag nasa ospital naman, casual lang since kailangan ko pa rin pairalin ang professionalism ko. Pero pagtapos na ang duty ko ay sabay kaming lumalabas para mag-dinner at magkwentuhan. Papa Dudut, mabait naman si Jarek. Friendly, maboka at gentleman. Sa pagkikwentuhan nga namin, nalaman kong 2 taon na silang kasal ng asawa niya
at inamin niya sa akin na hindi siya masaya sa relationship nila. Nagbigay naman ako ng neutral na payo sa kanya dahil ayoko makialam sa personal niyang buhay. Kaso Papa Dudut, bago kami umalis sa restaurant na kinainan namin, sabi niya sa akin na masaya siya na nakilala niya ako. Kinilig ako noon at halos makalimutan kong may asawa na pala siya. At nakalimutan ko rin noon na may boyfriend ako. Papa Dudut, pagkatapos noon ng ilang araw na akong hindi makatulog, kakaisip kay Jarek. Sabi ko sa sarili ko, oras na marilis na ang kapatid niya roon ay matatapos na rin ang lahat sa amin ni Jarek. Aaminin kong nalulungkot ako kapag naiisip ko yon. Pero umaasa pa rin ako noon na kahit matapos na ang obligasyon ng ospital sa kapatid niya, ay patuloy pa rin ang nasimulang friendship namin ni Jarek. Samantala isang gabi habang break time ko ay nakipag-chat ako sa boyfriend ko na nasa probinsya ng mga oras na yon. Ang aming usapan ay naging napaka-explicit at mapangahas hanggang sa nauwi ito sa isang seryosong sexting session. Dahil sa tagal naming hindi nakikita ay talagang nag-work up ako at sobrang naging restless ang pakiramdam ko noong gabing yon. Matapos ang aming chat ay natulog na ang boyfriend ko pero ako ay naiwan nagising ang diwa at may matinding pangangailangan. Dahil hindi ko na kaya ang nararamdaman ko ay naisipan kong pumunta sa washroom para sana solusyonan ang sarili kong problema. Sa sobrang pagmamadali at pagkalito ko, ay hindi ko na malaya na sa male washroom pala ako nakapasok sa dulo ng hallway. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako dahil nandun si Jarek at nakatayo siya sa harapan ng salamin na medyo exposed ang katawan. "Sorry Jarek," sabi ko sa kanya at lilingon na sana para lumabas pero bago pa ako makahakbang ay naramdaman ko na ang mga kamay niya. "Sandali Mindy," pabulong at tila mapang-akit na sabi pa ni Jarek sa akin. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako mula sa likod at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na lalong nagpalala sa nararamdaman ko ng mga oras na yon. At dahil nga turned na ako sa chat namin ng boyfriend ko, ay hindi ko na siya nagawang pigilan o itulak papalayo. Hinayaan ko siyang hawakan ako at doon ay nararamdaman ko na ang tensyon sa pagitan naming dalawa na parang kuryenteng dumadaloy. Alam ko na mali ang ginagawa namin sa loob ng ospital, kaya mabilis akong nakaisip ng paraan para hindi kami mahuli ng ibang staff. Sinabihan ko siya na hindi safe dito sa washroom dahil baka may biglang pumasok na ibang doktor o nurse na kasama ko sa duty. Iminungkahi ko na pumunta kami sa terrace sa pinaka mataas na floor ng building kung saan ay walang masyadong tao at madilim. Pinauna ko muna siya para hindi kami paghinalaan at pagkalipas ng ilang minuto ay sumunod din ako doon. Pagdating ko sa itaas ay nakita ko siya na naghihintay sa likod ng isang malaking industrial inverter na maingay pa ang andar. Sa likod ng inverter na yon ay doon nangyari ang lahat ng mainit na romansa. Grabe ang mga sandaling yon. Napaka-wild niya. Sa bawat haplos niya ay hindi ko mapigilang umungol habang kami ay nasa standing position at ninanamnam ang malamig na hangin. Alam na alam ni Jarek ang kanyang ginagawa at bawat galaw niya ay nagbibigay sa akin ng matinding pleasure na ngayon ko lang naranasan. Nawala ang lahat ng stress ko sa trabaho at parang tumigil ang mundo namin sa madilim na sulok na yon ng ospital. Matapos ang gabing yon ay naging routine na namin ang magkita sa terrace tuwing ako ay naka-night shift duty. Lumipas ang halos isang buwan at sa wakas ay gumaling na ang kapatid ni Jarek. Kaya kailangan na nilang ma-discharge sa aming hospital. Masaya ako para sa kanila pero may part sa akin na parang nalulungkot. Dahil alam ko na matatapos na ang aming sekretong pagkikita.
Nagpaalam sila ng maayos at bago sila lumabas ng pintuan ay huling beses kaming nagkatinginan ni Jarek na may ngiti sa labi. Akala ko ay doon na natatapos ang lahat, pero may isang bagay pala akong hindi alam tungkol sa kanya. Isang linggo matapos silang umalis ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aming HR tungkol sa isang naiwang gamit sa room na tinutuluyan nila. Ako kasi ang attending nurse at nag-assume sila na nakakilala ko na ang pasyente. Pinapunta nila ako sa office at doon ay nakita ko ang isang wallet na may lamang mga ID at credit cards na pagmamay-ari ni Jarek. Pagbukas ko ng wallet ay nakita ko ang isang picture niya kasama ang isang babae at 2 bata. Siyempre nalungkot ako noon kasi alam kong hindi siya magiging sa akin. Kahit pa ilang beses niyang inangkin ang aking katawan. Nakonsensya din ako kasi parang ayaw ko namang maging kabit at ako pang maging dahilan para magkasala panalo si Jarek sa kanyang pamilya. Pero Papa Dudut, hindi ko mapigilan ng sarili ko lalo na sa tawag ng aking laman. Sinisigaw ng puso ko ang pangalan ni Jarek. Kaya sa kabila noon ay sinubukan ko pa ring ibalik ang nasimula namin ni Jarek. Tinawagan ko siya noon para sabihin sa kanya na nasa akin ang wallet niya. At nag-volunteer akong dadalhin ko na lamang yon sa bahay niya. Agad niyang ibinigay ang address at agad akong pumunta doon pagkatapos ng shift ko. Dahil miss na miss ko siya at gusto ko ng quality time ay nagmamadali akong pumunta sa kanyang bahay. Pagdating doon ay agad akong pinagbuksan ni Jarek. Namangha naman ako sa aking nakita. Maliwalas ang bahay nila. Malamig ang simoy ng hangin at talagang pangpamilya ang vibe ng paligid. Pero bago pa man kami makapag-settle sa sala para manood ng movie, biglang may tumunog na busina sa labas ng bahay nila at nakita niya sa CCTV niya na pumarada na ang sasakyan ng asawa niya. Literal na tumigil ang mundo ko at bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sobrang kaba. Anong ginagawa ni Jessica dito? Narinig kong bulong ni Jarek sa kanyang sarili. Akala ko ba nasa abroad ang asawa mo? Kompront ako sa kanya. Hindi naman siya nagsabi sa akin na uuwi siya ngayon. Ang alam ko 2 taon ang kontrata niya sa Macau. Tatarantang wika pa ni Jarek. Samantala hindi magkadaugaga si Jarek sa pag-aayos ng mga gamit ko at pilit niya akong hinila papunta sa may kitchen area. Binuksan niya ang isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan na nagsisilbing food storage o pantry nila. Sobrang liit ng espasyong yun, puno ng mga stock na dilata, bigas at mga gamit sa kusina. Sabi niya, "Mindy please, pumasok ka muna rito. Saglit lang ito at paalisin ko lang siya." Dahil sa takot kong mahuli at mapahiya ay sumunod ako kahit na may matinding claustrophobia ako o yung takot sa masisikip na lugar. Ang saglit na sinasabi niya ay naging 6 na oras na kalbaryo sa loob ng madilim at masikip na storage room. Naririnig ko ang boses ng asawa niya sa labas, ang tawanan nila at ang tunog ng kubyertos habang kumakain sila ng dinner. Bawat galaw ko ay kailangang dahan-dahan para hindi tumunog ang mga lata ng sardinas, corned beef, luncheon meat at iba pang mga pagkain na nakapaligid sa akin. Hirap na hirap akong huminga at basang-basa na ako ng pawis dahil sa panic attack. Pero pinilit kong magpakatatag at doon ko na-realize kung gaano kababa ang tingin ko sa sarili ko para pumayag na itago sa gitna ng storage. Habang lumilipas ang oras ay unti-unting napalitan ng galit ang takot ko sa loob ng bodega na yon. Naisip ko na bakit ko ba ginagawa ito sa sarili ko? Bakit ako pumayag na maging secret o option habang may legal na asawa siyang pinagsisilbihan sa labas? Ang sakit marinig na tinatawag niyang Han ang asawa niya habang ako'y halos himatay na
sa sikip at sa dilim. Nang magmadaling araw at naramdaman kong natulog na sila sa itaas, dahang-dahang binuksan ni Jarek ang pinto. Wala siyang nasabi kundi sorry habang mabilis akong pinalabas ng bahay nila nang hindi lumilingon sa likod. Pag uwi ko sa kondo ko ay hindi ako makatulog at tinitingnan ko ang mga picture namin ni Jarek sa phone ko. Doon ko napansin ang isang picture na kinuha ko sa sala nila bago kami nabulabog ng asawa niya. Sa background ng picture ay may nakita akong family portrait na nakasabit sa dingding na hindi ko napansin kanina dahil sa sobrang kaba. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako makikipaglaro pa kay Jarek. Ayoko maging kabit at ayoko maging second choice. At saka may boyfriend pa ako ng time na yon at nakukonsensya ako kasi niloloko ko siya. Kaya naman naging matatag ako at sinumpa ko sa sarili ko na hindi ko deserve maging kabit at parausan lang. Deserve kong mahalin ang tapat at mamuhay na ako lang ang minamahal at pinagsisilbihan ng lalaking mahal ko. Dahil sa nangyaring ito sa akin, ay natutunan ko ang bagay na ito. Ang paninira ng relasyon ng iba ay laging may balik na karma. At madalas ang taong sinasaktan mo ay ang taong pinakamalapit pala sa puso mo. Hindi lang ako naging other woman, naging traitor din ako sa boyfriend ko. Ang mga lihim na itinago sa dilim, gaano man kaliit ang pantry o storage room, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas sa liwanag. Simula noon ay pinutol ko na ang lahat ng komunikasyon kay Jarek at nagdesisyon ako magbagong buhay malayo sa kanila. Samantala hindi na rin naman naghabol si Jarek at hindi na rin niya ako pinilit na magkaroon kami ng relasyon. Nag-focus na lamang ako sa aking trabaho at sa aking boyfriend. Pero dumating ang karma sa akin kasi nalaman ko na niloloko din pala ako ng boyfriend ko kaya agad kaming nagkahiwalay. Aaminin kong nasaktan ako noon. Lalo na noong malamang kong magkakanak na sila ng babaeng pinalit niya sa akin. Pero sinikap ko pa rin mag-move on. Kaso papadudot. May problema. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko makalimutan si Jarek. Hanggang sa isang araw biglang may tumawag sa akin. Unknown number. Pero sinagot ko pa rin dahil sa curiosity. Hindi ako ito si Jarek, ang sabi ng caller. Nagbuntong hininga naman ako bago sumagot sa kanya. Bakit ka napatawag? Usis ako sa kanya. Namimiss na kasi kita. Hindi kita matanggal sa isipan ko, sabi niya sa akin. Bakas ko sa boses niya ang pangungulila sa akin. Magkita naman tayo, pahabol niya sa akin. Pumayag naman ako papadudot at nagkita kaming dalawa sa isang fast food chain sa Maynila. Habang kumakain ay naikwento niya sa akin na nagkahiwalay na sila ng kanyang asawa. Eto na raw ang nakipaghiwalay sa kanya dahil may iba pa raw itong karelasyon. Oo papadudot ang sabi ni Jarek, pinagtaksilan daw siya ng kanyang asawa. Siyempre naniwala naman ako sa kanya at dinamayan ko siya. Pero ang sabi niya sa akin ay gusto niyang magkaroon kami ng relasyon, isang bawal na relasyon. That time na-realize kong mahal ko pa rin talaga si Jarek kaya pumayag ako. And fast forward nagkaroon kami ng relasyon. Pero patago, palihim, naging kabit niya ako. Wala naman akong pakialam noon kahit na maging kirida pa ako dahil ang nasa isipan ko lang noon ay mapunan ang aking puso at katawan. At si Jarek lamang ang makapagbibigay noon sa akin. Hanggang isang araw, nagpasya na siyang mag-live-in na kami. Ang setting, magkakaroon kami ng common house na ako ang makakasama niya tuwing gabi pero kapag sa araw ay doon siya sa mga anak niya. Pumayag naman ako sa ganong setup since nasa work naman ako ng araw.
Naging masaya naman ang lahat, Papa Dudut. Marami kami magandang memories at maiinit na sex. Pero dahil hindi lahat ay puro saya at sarap. Isang araw pagkatapos ng duty ko ay nakatanggap ako ng tawag na bumasag sa mundo ko. Sabi sa kabilang linya na aksidente raw si Jarek habang pauwi galing sa trabaho. Kumaripas ako ng takbo papunta sa hospital sa Taguig. Pagdating ko doon ay nakita ko siyang puno ng dugo at halos hindi na makilala. Agad siyang dinala sa ICU para sa sunod-sunod na mga surgeries na tumagal ng 7 oras. Habang naghihintay ako sa labas ng operating room, ipinagdarasal ko sa Diyos na sana okay lang siya. Pero hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko, Papa Dudut. Kasi parang sinasabi ng konsensya ko, nakasalanan ko ang lahat dahil nakarma si Jarek sa pagtataksil niya sa pamilya niya. Ang sakit isipin na kailangan palang mangyari ang ganitong trahedya para lang subukin kong hanggang saan ang katatagan ng relasyon namin. Kung sa ibang kabit yon, iiwanan nila yung lalaki dahil ayaw nila mag-alaga at magkaroon ng pasanin. Pero hindi ko kayang talikuran si Jarek. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Lumabas sa mga doktor at sinabing ligtas na siya. Pero hindi na siya makakalakad muli dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang spine. Gumuho ang mundo ko at hindi ko mapigilang humagulhol nang makita ko siyang nakahiga at wala pang malay. Doon ko natutunan na huwag hintayin ang trahedya para maalala kung sino ang mahalaga. Samantala sinubukan kong tawagan ang asawa ni Jarek na si Jessica. Nung una kinakabahan talaga ako hanggang sa meron nang magsalita sa kabilang linya. Ako agad ang nagpakilala at sinabi ko ang kalagayan ni Jarek since siya ang legal na asawa. Hiniwalayan ako ni Jarek dahil sa iyo, Mindy. Iniwan at inabandonan niya kami dahil lang sabi niya mas mahalaga ka raw sa kanya. Masakit yon para sa amin ng anak ko pero kinailangan naming tanggapin na may kabit na si Jarek. Sabi ni Jessica na halatang galit sa akin. Naguluhan naman ako sa aking narinig. Teka, ang sabi sa akin ni Jarek, hiwalay na kayo. Kaya ako pumayag na makipagrelasyon sa kanya. Pero agad na pinutol ni Jessica ang sinabi ko. Hindi. Nung isang araw ko lang nalaman na nagsasama na pala kayo sa isang bahay tuwing gabi. Kaya pala hindi siya umuwi sa amin pag gabi. Ngayon tatawag-tawag ka sa akin? Para ano? Para ipasa sa akin ang responsibilidad kay Jarek? Sabi niya sa akin. Hindi sa ganun pero gusto ko lang malaman mo yung nangyari sa asawa mo. Karapatan mo kasi yun. Wika ko. Wala na akong pakialam dyan kay Jarek. Ikaw ang kabit, ikaw ang mas pinili niya. Kaya problema nyo na yan. Huwag nyo na kaming idamay. Yun ang mga huling salitang binitawan ni Jessica bago naputol ang linya. Lumipas sa mga buwan at naging maayos naman ang recovery ni Jarek. Kahit nasa wheelchair siya, sinisikap kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Nag-resign ako sa BGC at nag-apply ng work from home para mabantayan ko siya sa aming kondo sa Makati. Araw-araw kaming magkasama at parang bumabalik ang tamis ng aming pagsasama. Akala ko eto na yung happy ending namin kahit may pagsubok. Pero may isang gabi na nagbago ang lahat. Habang natutulog si Jarek ay may narinig akong notification sa kanyang lumang phone. Nakala ko ay sira na dahil sa accident noon. Binuksan ko ang phone at doon ko nabasa ang mga messages na hindi ko inaasahan. Bago ang aksidente, may kachat siya na isang babae na nagngangalang Luis. At base sa mga messages, papunta pala si Jarek sa isang hotel para makipagkita kay Luis noong gabing maaksidente siya. Nakasulat doon na balak na rin niyang makipaghiwalay sa akin dahil simula raw na makilala niya ang babae ay unti-unti na raw siyang nagsawa sa akin. Ang mas masakit pa yung location ng aksidente ay mismong tapat ng hotel kung nasaan si Luis. Nalamig ang buong katawan ko habang binabasa ko ang bawat detalye ng kanilang plano. Napatingin ako kay Jarek na mahimbing na natutulog sa wheelchair sa tabi ng kama ko.
Ang lalaking minahal ko, inalagaan ko at iniyakan ko ng ilang buwan ay balak na pala akong iwanan bago pa mangyari ang lahat. Ngayon nakatali ako sa kanya dahil sa kondisyon niya. Pero ang puso ko ay punong-puno ng puot at sakit. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami ay napansin agad ni Jarek na malungkot at matamlay ako. Doon ay inamin ko sa kanya ang lahat ng natuklasan ko. Hindi naman makakibo si Jarek sa sobrang hiya. Ano? Tanggap ka pa rin ba ni Luis? Kahit ganyan ang sitwasyon mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Sa puntong yon ay napaiyak na si Jarek. Hindi, iniwan niya ako. Sorry Mindy, sorry kung nagawa kitang pagtaksilan. Napabuntong hininga naman ako bago muling nagsalita. Ang akala ko si Jessica lang ang niloko mo. Balak mo rin pala akong lokohin. Jarek, hanggat maaga pa, sabihin mo sa akin ang harapan kung mahal mo pa ba ako o hindi na. Mahal kita Mindy. Please wag mo kong iwanan. Kailangan kita. Mahal na mahal kita. Kung makakaya lamang niyang lumuhod sa harapan ko ay gagawin niya para lang hindi ko siya iwanan. Sa huli, nanaig pa rin ang aking puso at nag-decide na huwag siyang iwanan kahit masakit pa rin sa akin ang lahat. Papadudot, hindi ko alam kung dapat ko pa bang paniwalaan si Jarek. Para kasing sinasabi ng puso ko na huwag akong makulong sa isang relasyon na matagal na palang patay. Minsan ang second chance na hinihingi natin ay hindi pala biyaya, kundi isang masakit na parusa para sa ating mga pagkukulang. Ano po ang gagawin ko dahil naguguluhan ako? Iiwan ko na ba siya? Kahit alam kong mahihirapan siyang mag-isa? O habang buhay na babaunin ko ang sakit ng kanyang ginawa? Sana'y mabasa mo ang sulat ko at mapiling maitampok. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Mindy. Maraming salamat Mindy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Binigyan ka ng chance na makawala kay Jarek, pero mas pinili mo pa rin ang sumaya sa kanya sa pag-aakalang magiging masaya ka sa piling niya. Pero ibang nangyari dahil mabilis na out of love si Jarek sa iyo, pero hindi ka lang niya maiwan-iwan dahil tinanggihan na siya ng mga babaeng nakarelasyon niya. Ikaw ang naipit. Ngayon ay magdurusa ka dahil habang buhay mo nang papasanin ang isang lalaking hindi pinahalagahan ang iyong pag-ibig at ang iyong pagkatao. Makakawala ka pa ba? Depende. Ewan. Ikaw ang makakasagot niyan. You have the options. Pwede mo siyang abandonahin katulad ng ginawa ng kanyang legal na asawa at kanyang kabit number 3. Pero sa personality mo na mawain at mapagmahal, mukhang malabo mong iwanan si Jarek sa ganong estado. Mindy, ikaw lang ang makapagsasabi kung hanggang kailan ka magtitiis at magpapakamartir kay Jarek. Kung mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, siguradong habang buhay mo na siyang papasanin. Pero kung isang araw ay magising ka na lang sa katotohanan na hindi mo na pala siya mahal at may sarili kang buhay na dapat intindihin, sigurado kung iiwan mo ang taong walang pagpapahalaga sa iyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.